Sa video po natin ngayon mga ka-basics, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng VLAN. Tapos, paano natin i-config yung VLAN ID doon sa ating virtual machine. So, ang gamit kong firewall ngayon ay, or router ay Ubiquiti Unify. Bali, pupunta tayo dito sa settings. Tapos, network. Magki-create tayo ng bagong VLAN. So, create new. Name natin ay HOO. Tapos, ang IP address na ilalagay ko ay 201.1. Tapos, ang VLAN ID 201. So, ito yung napaka-importante dyan, yung VLAN ID. So, kung napansin nyo, yung IP address ay 201, tapos yung VLAN ID, yun din yung ginawa ko. Para mas madali ko lang siyang matandaan. Actually, pwede naman kahit anong VLAN ID, kahit number 2, number 3, ganyan. Pero 201 yung gagawin ko. Tapos, sa baba, manual. Pwede nyong i-click yung isolate. Kapag in-isolate nyo siya, hindi siya makikita at hindi niya makikita itong ibang VLAN sa network mo. Kumbaga parang naka-firewall na siya automatic. Kung gusto mong makita siya, mag-a-add ka ng firewall one by one doon sa sa firewall na nitong router. Tapos DHCP server. So wala na akong babaguhin muna dito, create ko na siya. So ngayon, ito magkakaroon siya ng VLAN ID na 201. Tapos ang IP address niya 192.168.201.0/24. So ngayon, punta na tayo dito sa ating virtual machine. So dito sa PC2, naka-on na siya, naka-running na siya. Ang gagawin ko, right-click ko lang, settings, tapos hanapin natin yung network adapter. Sa network adapter naman, makikita mo dito yung VLAN ID. I-click mo lang yan, check mo lang. Tapos, ilalagay mo kung anong VLAN yung i-config mo dito. So, sa atin, 201. So, kung gusto mong magkaroon ng bandwidth management, pwede rin. Kunyari, 500 MB lang. Yung minimum tsaka maximum. So, pero hindi ko na siya gagalawin kasi server to dapat unlimited siya. Tapos, apply. Okay. Ngayon, magko-connect tayo. Right-click, connect. Ayan. So, ang IP address ngayon nito ay yung dati pa niya. Command prompt, ipconfig all. So, ang IP niya ito, 192.168.200.25. So, ngayon, ang gagawin ko, since nabago ko na yung settings, i-release ko muna yung IP niya, tapos i-renew natin. Dapat, hindi na siya 200. Ibang VLAN na dapat. Okay, so, ipconfig release. Antayin lang natin siya matapos. Okay, tapos ipconfig renew. Para makakuha siya ng bagong IP address gamit na yung bagong VLAN natin. Ayan, kung napansin ninyo, ang IP address niya ngayon ay 192.168.201 na. Yung ginawa na nating bagong VLAN. So, ganun lang kabilis, ganun lang siya kadali. Kung, for example, yung IP address ng mga servers mo, gusto mo iba-iba yung iba-ibang IP address o kaya iba-ibang VLAN, pwede po natin gawin yon dito sa ating virtual machine manager. So, right-click lang, settings, tapos VLAN. So, kung marami kayong server sa network, tapos, kunyari, mayroon kayong dedicated na server para sa sales o kaya para sa accounting, gusto ninyo, pag accounting, ang IP address ng
computers ni accounting ay same IP address ng server nila, pwede nyong gawin yon. Kung anong VLAN yung i-assign nyo sa accounting, yun din yung VLAN na i-assign nyo dito sa server na para sa kanila. Ayun mga ka-basic, so ganun lang po kabilis magpalit ng VLAN sa ating Hyper-V Manager.